Magandang hapon sa lahat. At sana nabula kanina, nasa tindahan pa kami. At salamat sa Panginoon na ang pagpapasalamat kasi kailangan, kung anong ginawa sa iyo ng Panginoon, ng araw-araw, yun ang ipapasalamat mo. Kaya dapat daw ang magpapasalamat, hindi pauyuhan. Kasi kung pauyuhan, di walang ginagawa ang Panginoon sa iyo. At nakakatuwa naman na ang Panginoon talaga ang unahin mo sa araw-araw. Hindi mo hanapin yung nung yaman sa mundo kundi yung karunungan na dapat matuto ka talaga. Sa akin sarili, aking binubulay kahit gaano man kahirap din ang buhay. Hindi mo na pangarapin na ay ganito dapat ang trabahoin ko ganito. Tabi mo na ang sa Panginoon at ito muna ang unahin ko dito, ako giginhawa. Pero hindi mali talaga. Kaya dapat talaga, puro Panginoon talaga, Panginoon. Kasi siya nga nagbigay sa atin ng buhay. Wala tayong magagawa kundi wala siya. Kaya kailangan talaga, ang ating buhay ay talagang lagi nating ipapasalamat sa Kanya. Ako'y masaya bilang isang Kristiyano kahit walang pera. Sa biyaya ng Diyos, meron naman kahit kakaunti. Pero hindi maperang tulad ng iba. At sa biyaya ng Panginoon, yung sakit lamang na dumapo sa iyo, ibibigay sa iyo ng Panginoon. Dapat talagang tayo'y sumunod sa Kanya. Siya nang magprotekta talaga sa atin Pag tunay kang mananampalataya, dapat kahit ikay nag-iisa lang, ano pa rin, ang puso mo talaga ay nasa Diyos. Wag yung dahil ka lang naglilingkod dahil sa iba. Hindi, kahit nag-iisa ka, tuloy ka talaga. Wag mo nang tingnan, tama ngayon sabi ng pastor, wag mong tingnan ang iba. At ang sarili mo lang, ikaw na mismo ang magdisiplina sa sarili mo. At unang-una pa, yung kaya tayo maglingkod dahil sa iba, hindi dapat yon. Wala din yon, sunog din yon sa Panginoon. Ay, kumilos ka lang, nandyan ang Panginoon kasama mo, kaya wag kang matakot na ikaw ay halimbawa wag kang magdalawang isip na tumawag lagi sa Panginoon. Ang iyong puso talaga itutok mo lang talaga sa Kanya. Kahit saan ka man naroon, kahit anumang problema, aayusin niya yun basta siya ang una sa buhay mo. At sa dinanas ko na nga sa buhay, ako buong puso talaga, sa Panginoon talaga ako nagpapasalamat. Iwan man ako ng lahat, basta ako nasa Panginoon. At ang biyaya ng Panginoon, hindi ako binigyan ng sakit, may kalakasan na pinagkalob sa akin kasi hinihingi ko yun araw-araw. At yung magiging matured, yun talaga hiniling ko sa Panginoon na hindi ako matisodin at sana hindi rin ako kakatisoran. At yung minsan, hindi rin na, gustong-gusto ko talagang sumama sa lahat ng gawain. Gustong-gusto. Pag ako lang talagang masusunod, gustong-gusto. Kaso lang, mayroon ka rin bilang nanay din ng pamilya, may inaasikaso ka din pamamahay. Kaya binabalance ko din po kasi mahirap yung sabihin, ay sunod ko lang na sunod, sipag-sipag mo sa simbahan, tapos ang pamamahay na pabayaan na po. Kaya bilang tinitimbang din talaga din kung paano ang oras. Pero ang oras mo, wag mong ubusin pang sarili. Kaya salamat din sa Panginoon na parang ang aking buhay yung sa Kanya ko talaga itinuon na mabuhay akong mapayapa ng aking puso. Alisin yung masamang ugali. Kasi meron din po akong ugali na talagang bumabalik po yung lumang pagkatao. Yun ang talagang dapat maalis. Yung di mo maalis na iba na iinggit ka na ganun, pero dapat talaga wala yun. At salamat sa Panginoon na sana bigyan niya ako ng lakas at yung matured at saka yung Bible reading, pastor, doon talaga din ako. Unang yung pag magbasa ka na magbasa talaga ng Biblia, doon ituturo talaga sa iyo ng Panginoon na ito ganun ka ganun. Kaya dapat pag nagbulay talaga tayo ng salita ng Panginoon, sarili muna natin ang ating bulayan. Ano ka ba talaga? Kasi hindi yung pag nagbulay ka tapos iba ang pinapatungkulan mo, hindi pwede yun. Mismong sarili mo talaga ang bulayan mo kung ano ka. At salamat sa Panginoon, yun ay
naano na din sa aking buhay na gano'n. Yung pag-uugali ko, minsan, may nalabas ding mga sungay-sungay, pero nakokontrol ko na yun. At lagi kong hinihiling sa Panginoon na sana ang aking puso ay ayusin niya, pagkalooban niya talaga lagi ng takot sa Kanya. Kasi, pag walang takot ang puso mo, paano ka magiging tapat, di ba? At salamat sa Panginoon sa lahat ng pinagkaloob niya sa aking buhay. At may mga anak akong Kristiyano, salamat. At sana masib din yung aking anak sa tinuro ko kay Pastor Flores, pinuntahan na din po at pinuntahan na nila. At salamat sa Panginoon na sabi ko, Pastor, kayo po ang katugunan ng Panginoon. Answered prayer po kayo. At kami magkakachat po ni Pastor at nagpapasalamat ako sa biyaya na may ginamit ang Panginoon at sana maligtas din. At yung mga prayer, kahit hindi man unti-unti sinagot ng Panginoon, doon ako, saan ba? Ano pa bang gagawin kundi sumunod sa Panginoon? Panginoon, dahil yung prayer mo, sinasagot niya eh. At salamat sa lahat na yung mga pangako ko sa Panginoon na ibigay ko din, na ibigay din namin, salamat, at na sana yung pabigbigay namin sa anniversary ng isang yung ambag namin sana tuloy-tuloy, na hindi, opo, kasi meron na ulit anak pangako, Panginoon. Sana paanakan niyo at may pang-anniversary ulit po namin, at salamat, Panginoon, na ikaw po ang nakakaalam ng lahat ng ito. Wala po kaming amin, di ikaw po ang bahala. At salamat, Panginoon, sa biyaya at pagpapala na patuloy ang pastor na, oo, masakit talaga. Pag may ginagawa ka, talagang masakit. Pwedeng tumalikod ka na eh. Kung totoo naman talaga, pag ikaw ay pasimplang-simplang sa buhay, tatamaan ka talaga. Hindi mo masabing hindi tayo nanghihina. Ako, sa limit kong manghihina, pero hindi halata. Kasi naka-smile pa rin. Oo, pero hindi ko sinusunod yung katawan ko. Na manghina man ko, tuloy pa rin. Kasi pag hindi ka manghina kapag bigyan mo yung iyong sarili, wala, lugmok ang buhay mo. Tapos, pag nanghina ka man, tuloy ka pa rin. Kasi doon ka pa rin naayos eh. Doon sa salita na pinagkaloob. At sa preaching po kanina, talagang bless na bless po ako. At dahil sa pagmamatured nga ng buhay, ako'y natutuwa na parang naramdaman ko din sa akin sarili na parang mayroon na. Thank you, Panginoon, sa biyaya na hindi ko talaga bitawan ang nadagdagan ko pa ng oras ang pagbabasa ng salita ng Diyos. At parang doon po ako inaayos eh. Doon po talaga. Kaya sa atin, wag talaga nating yung tamadin ka, isang chapter lang, isang verse lang, hindi po yun, hindi mo makukuha doon ang kasagutan ng iyong mga katanungan eh. Dapat talaga sunod-sunod mo yung binabasa at salamat sa Panginoon at ako'y nasa Leviticus na uli ngayon. Pero ang aking bulay nasa Revelation pa din. Pero ako'y nasa Leviticus na, di malapit na ako. At salamat sa Panginoon, bukod yung bulay, bukod yung basa. Dahil salamat po at sa biyaya ng Panginoon, kahit gabing-gabi na, ako'y natutuwa. Gusto ko kasi nagbabasa na tahimik na, yung matulog na sila. Ayoko nagbabasa na magulo kasi hindi ko maintindihan. Kahit ako nag-iisa na lang, nagbabasa pa rin ako. At salamat sa Panginoon na talagang sabi ko sa akin sarili na gagawin ko to, tulungan mo ako, Panginoon, pagkalooban niyo mo ako ng pag-unawa. Dahil ang lalim po ng inyong salita, hindi ko po talaga masayod. Ang kalaliman ay tulungan niyo po ako kung paano ko po ito mabulay. Lalo na pag nagbubulay ako, bukas, Panginoon, ako itulungan mo sa chapter na to, ganon. Ganon, parang kinakausap po talaga ang Panginoon na nasa harapan mo lang. At salamat po, parang ramdam mo din na nandyan siya. Thank you at sa tulong ng pastor na napaunawa din sa atin kung ano yung ating pagkukulang bilang membro. Dapat, sabi ng ating pastor, tuloy gumawa, dapat sumunod tayo. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon.